So, bago tayo mag-start, make sure lang natin na naka-on na yung chiller natin. So, si chiller, dapat nakasaksak na siya sa likod ng machine. So, yung configuration niya is from chiller outlet, kukonect sa machine inlet. Okay? Tapos, from machine outlet, papunta naman siya sa inlet ni chiller. So, baliktaran sila. Hindi sila dapat na inlet. So mali 'yon. Dapat inlet to outlet, outlet to inlet. So ganoon siya dapat. So ngayon i-on ko na yung chiller ko. Ayan. So bago tayo mag-start, kailangan yung machine natin is nakapag-loop na dun sa yung chiller natin is nakapag-pump na siya ng tubig dun sa laser tube natin. So dito sa laser tube natin. And make sure na wala siyang bubbles. So, check natin. So, ayan, kung makikita, describe ko na lang. Yung nakikita ko. So, ayan, mukhang visually, wala naman ako nakikita ang mga bubbles dito. So, kung halimbawa man magkaroon ng bubbles, pwede nyong i-try na i-cycle yung chiller nyo para si water pump on off para mag-move yung bubbles. Okay. So yan, nasarado ko na. Then yung exhaust, make sure lang na naikabit nyo na siya palabas para hindi nyo maamoy yung mga fumes na napuproduce habang nagkakat tayo. Especially kung medyo toxic yung material na ikakat nyo or i-engrave. So yan, chiller check. Laser tube, walang bubbles, check. Then next, yung air assist natin. Importante sa air assist kasi siya yung nag-clear ng mga residue or mga dust na napuproduce habang nag-laser tayo para hindi na siya tamaan ulit nung uh, laser natin during cut kasi syempre magkukonsume din siya ng energy. So sa halip na dapat napunta yung laser dun sa material, napunta pa siya dun sa mga debris or dust na nandun sa dadaanan ng laser. Okay? So saksak natin siya. At same time, siya rin yung uh, nagpo-produce ng hangin dun sa loob ng laser head para hindi pumasok yung mga fumes doon sa lens natin. Kasi once na dumikit yung mga fumes sa lens, mas ano na siya, hindi na efficient yung pag-transfer ng laser beam natin papunta sa material. So sa halip na pass through lang siya, ang nangyayari, si lens yung nag-absorb ng laser. So ayan, saksak ko na siya. Ayan, medyo maingay lang siya. At same time, ang isa pang benefit ng air compressor natin, si air assist, is pinipigilan niya yung paglaki pa ng apoy. So kapag mas malakas yung air assist, medyo mas napiprevent niya yung pag-apoy ng material natin. Pero pwede nyo pang mabari yun para maiwasan natin yung pag-apoy niya sa speed and power setting natin. So kailangan talaga nating hanapin yung pinaka sweet spot na setting. So hindi lahat ng machine ay pare-pareho sa mga settings. Kailangan talaga natin siyang kapain. So don't worry kasi ibigyan naman namin kayo ng medyo malapit na setting para doon. Para hindi na drastic yung pagte-test natin per material. Then may mga software din naman kagaya ni Lightburn na meron na siyang pang-test
ng mga iba't ibang setting, power and speed combination, DPI combination, yon. So, pwede nyo rin siyang magamit. So, yan. Sa ngayon, ang gamit kong focus ng aking lens ay 2, 2 inch. So, ito siya. Sa 60 watts ay 12 mm and 2 inch. Tapos yung distance ng machine ko, ng nozzle to material sa machine ko is about 12 mm. So yan, kailangan ma-set muna natin to na 12 mm for engraving. Yan, kung magkakating naman tayo, pwede pa natin siyang medyo mas mababa dun. Let's say 1 mm, 2 mm. Yan. So ngayon I mean 1 mm, 2 mm less doon sa 12 mm. So magiging 10 mm or 11 mm. Depende sa kapal ng material. So mas makapal yung material, mas malaki yung ibabawas nyo doon sa 12 mm. Okay? So ayan, so air assist check, exhaust check, and then yung chiller na nauna natin. Ngayon si chiller ay nakaset ngayon sa akin sa machine ko na 23. So currently yung target temperature ko is 23, and then yung actual temperature niya naman is 22.3. So yan mismo yung temperature na ng water na pumapasok sa laser tube natin. Okay? So once na-check na natin na pasok sa material natin yung design. So yan, i-frame ko muna. So yan, pasok siya. So pwede na akong mag-start. So ngayon, ang speed ko is 150 mm per second and 20% power. So magta-try lang ako ng engrave dito para makita nyo lang kung paano nag-work yung machine natin. So ayan. So para ma-load ko yung design, ito siya sa file. Ayan, file button. Enter lang. Ayan, so na-load na siya. Ayan na yung design ko. Then para ma-check yung gagalaw niya na area, press nyo lang yung origin, then frame. So ayan. So nakita nyo, inikutan niya yung i-engrave niya na area. Then pag ready na lahat, pwede na tayo mag-start. Ayan, start. So ayan, nag-engrave na siya. Kapag nag-engrave tayo, much better kung naka-sarado yung door natin. Ayan, ganyan. Pero since for demo purposes, hinahayaan ko lang muna sa ngayon na nakabukas siya. So ayan, ganyan siya. Okay? Once na narinig nyo na yung tatlong beep, ibig sabihin nun, tapos na yung job niya. And then, pwede nyo nang ma-check yung material. Wala na yung laser firing niya dito. Kasi hindi nyo siya nakikita rito na nagle-laser, pero andyan siya. Hindi lang siya visible light. Pero andito yung napoproduce na laser ng natin, CO2 glass tube. Okay? So, ingat lang dito. Huwag kayong lalapit dito kapag nagle-laser siya.